Hi, Mommy. How are you? I am now little over half an inch in size. My eyelids and ears are forming, and the tip of my nose is visible. My arms and legs are well formed, and also my fingers and toes grow longer and more distinct. I can't wait for next month, Mommy. I'm excited to move. Kusang umangat ang mga sulok ng labi ko sa nabasa. I'm currently reading a book that Lucas brought to me. Noong malaman nitong buntis ako ay sobrang saya niya. Kinabukasan nga nun ay marami siyang biniling mga prutas at mga librong pa pwede naming basahin para sa aking pagbubuntis. Marami pa talaga itong binili ng mga libro at ngayon ko lang naisipang tingnan at basahin dahil ako lang ang mag-isa sa bahay. Hindi ko nagawang bisitahin ng OB-GYN ko ngayong pangalawang buwan ko na sa aking pagbubuntis. Hindi kasi ako nasasamahan ni Lucas, hindi katulad noong unang kabuwanan ko. Akala ko nga ay abala lang ito sa kumpanya. Ngunit ngayon ay nasaksihan kong hindi lang pala yun ang dahilan niya. Madiin kong ipinikit ang mga mata ko upang pigilan ang sariling maluha. Naglalaro na naman sa aking isipan ng mga narinig ko kanina. Girlfriend? My husband is having an affair with someone without her knowing na kasal na pala ang sinabi niyang boyfriend. Napailing ako sa naisip. No, Althea. Huwag kang maniwala sa pinagsasabi ng babaeng yon. Lucas told you that she's a whore, diba? Walang pangalang nakalagay doon ng babae sa cellphone niya. Probably that woman is one of those desperate women who kept on bugging your husband. I tried to calm myself. Yes, Althea, that's it. No one could help you but yourself alone. Keep yourself calm for the baby's sake. Patuloy lamang ako sa pagbabasa doon habang marahang hinahaplos ang tiyan ko. Ilang saglit pa'y narinig kong tunog na galing sa cellphone ko. Someone's calling. Kinuha ko ito sa beside table. At kaagad ko itong sinagot nang makitang si nanay palang tumatawag. Hello, Nay? Paunang bati ko. Anak, ikaw nga. Napakunot ang noo ko sa gulat ng sinabi ni nanay. Ako nga po, Nay. Natatawang sagot ko dito. Naku, sobrang namimiss na kita, nak. Kamusta ang buhay mo dyan? Tanong nito. Okay lang po, Nay. Kayo po ba? Heto, mabuti rin. Namimiss ka na talaga namin dito, nak. Kamusta nga pala si Lucas? Yung trabaho mo? Naku, napakakulit talaga nitong si nanay. Hindi ko na nga alam kung saan ang uunahin kong sagutin sa mga yon. Okay naman po kami rito, Nay. I faked a laugh. Buong akala ni nanay ay magiging isang mabuting asawa sa akin si Lucas. Akala ko nga rin noon. Oh, mabuti yan. Bakit nga ho pala kayong napatawag, Nay? Tanong ko nang napansin kong pananahimik ng kabilang linya. Mangangamusta lang sana ako, nak. Saka gusto ko lang din ibalita sa iyo na magkakaapo na kami ng tatay niyo. Buntis si Jenilyn, nak. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni nanay. Talaga ho, Nay? Naku, magkakaroon na ako ng pamangkin. Natutuwang saad ko. Kayo ba ni Lucas? Kailan kayo magdedesisyon? Kailan pa kaya ako magkakaapo? Kapag magkakaanak na kayo ni Lucas, ako ang unang sabihan niyo, ha? Natawa ako sa sinabi ni nanay. Hindi niya alam na buntis ako. That was planned by Lucas. He told me to surprise my parents. Taga-probinsya kasi ako at medyo malayo galing dito. Ewan ko ngayon kung naaalala pa niya yung mga sinabi niya. Sige po, Nay. Sambit ko na lang. Nga pala, nak, di ba nakita kita sa stage no, nakatoga? Sinamahan pa nga kita. Pero bakit hindi kita makita sa telebisyon ngayon? Inosenteng tanong ni nanay sa kabilang linya. Malungkot akong napangiti. Nay, may kaunting gagawin pa po kasi ako bago ako makita sa TV. Saka huwag po kayong mag-alala, balang araw makikita niyo po ako sa TV natin. Babatiin ko po kayo. Oh, mabuti naman. Hindi na ako makapaghintay. Masscom graduate ako. Noong bata pa lang ako, pangarap ko na talagang makita sa telebisyon at magbabalita. Ganon din ang kinananay at tatay. Sa tuwing manonood kami ng balita kasama ang mga kapatid ko, wala kaming naiintindihan sa balita kundi news reporter lang ang pinapansin namin at iniisip na ako yun. O sige na po, Nay. May gagawin pa po ako. Tatawag po ako pagkatapos nito. Babay po, Nay. Sabi ko na lang bago tinapos ang tawag. Nag-apply na talaga ako sa mga TV stations at nagsimula bilang isang beat reporter. Pero isang beses ko lang yung nagawa dahil kasunod ng araw na yon ay nakumpirma namin ni Lucas na buntis ako. Kaya kailangan kong tumigil. Sayang nga.
Ang sarap sa pakiramdam na may nakatutok sa yung camera habang ikaw ay nagsasalita sa harap. Pero kailangan eh. Lucas advised me to stop for the meantime. At hayaan ko muna daw siyang magtrabaho para sa amin. Kaya ganon. I sighed. I really can't imagine him saying those things to me. It's just so impossible. Kaya nang dumating ang araw na sinabi niya mga katagang yon, sobrang nasaktan ako. Pero katulad nga ng sinasabi ko, kailangan ko siyang intindihin. We're just 25 and too young to get married and to build a family. Kaya naninibago lang siya. We're just in our 11th grade since he courted me. And I finally answered him when our second semester ended. We're both 23 years old at graduation day namin yon na nagpropose siya sa akin. And without any hesitation, I gave him a sweet yes. Naisip ko kasing 7 years was enough for us. We both loved each other. Kaya nga noong sinabi niya sa akin hindi niya na ako mahal, hindi ko ito pinaniwalaan. I maybe cried, but that doesn't mean pinaniniwalaan ko na siya. He just needs someone who can understand him. Nadinibago lang siya. I sighed. Tumayo na lamang ako galing sa kinauupuan kong sopa at nagtungo sa kusina upang maghanap ng makakain. My OB-GYN told me that it's normal. Ang pagiging gutom palagi at paghahanap ng gustong makain ay normal lang sa isang buntis. Good thing hindi ako masyadong mapili sa pagkain. Noong unang lipat pa lang namin dito, Lucas' parents advised us to hire a maid. Kahit isa lang na pwedeng pagkatiwalaan namin dito sa bahay. But we both refused. We don't need them. Saka isa pa andito naman ako at wala akong trabaho. Kaso nga lang ang pinagkaiba ngayon ay buntis na ako. Panigurado ng kakailanganin ko ng katulong lalo na tuwing weekdays ay wala si Lucas rito. Ganun lang ang ginawa ko sa loob ng bahay. Kumain, matulog sandali tapos kakain ulit. Manunood ng telebisyon. Tapos magpapahangin saglit sa labas ng bahay. Palagi naman. 6:00 na nang marinig ko ang busina ng kotse ng asawa ko. Dahil sa nararamdaman tuwa, nagmamadali ka agad akong magtungo palabas ng bahay. Nakita kong pinarada nitong itim na kotse sa garahe at lumabas doon. Naaninag ko pang magkasalubong nitong kilay habang naglalakad patungo sa direksyon ko. Sinalubong ko naman agad ito at niyakap. I felt relieved just by doing those. Hindi rin ito nagreklamo at hinayaan lamang ako. Han, I missed you. Halika na sa loob. Masayang wika ko dito at bahagyang itinaas ang aking ulo upang makita ko ang kanyang mukha. Bakit hindi mo sinarado ang gate? Kusang nagsitayuan ng balahibo ko sa katawan nang marinig kong malalim at paus nitong boses. Sorry. Hindi ko kasi napansin. Saka, hindi din kasi ako lumabas ng bahay simula kanina. Nasa likod bahay din kasi ako. Pagpapaliwanag ko rito. You should have just even checked it. Mind you, Althea, may anak ako na nakasalalay sa'yo dyan sa sinapupunan mo. Paano kung may nakapasok na magnanakaw? All of a sudden, a smile was formed on my lips. Sorry, pangako hindi ko na uulitin. Sabi ko na lang dito. My goodness, I can't stop myself from smiling. Maya-maya pa ay kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya at pinulupot ang kamay ko sa braso niya. Hinila ko siya papasok sa loob ng bahay. Pagkarating namin ay nagtungo ako sa likuran niya upang tulungan siyang hubarin ang suot niyang coat. Pawisan ka na oh. Magbihis ka na muna kasi magluluto pa ako ng hapunan natin. Wika ko matapos kong ilagay ang coat nito sa sandalan ng sopa. Hindi naman ito sumagot sa akin at naglakad na patungo sa hagdan. Sinundan ko lamang ito ng tingin. Kahit nakatalikod ito at simpleng naglalakad lang, hindi ko pa rin maiwasang mamangha rito. Nang tuluyan na ito mawala sa paningin ko ay napagdesisyonan ko nang magtungo sa kusina upang maghanda na ng mga makakain. Simpleng ulam lang naman ang niluto ko na nakasanayan na naming kainin ni Lucas tuwing hapunan. Mabilis akong natapos doon. Tamang-tama namang narinig ko ang mga yapak ng paa nito galing sa likuran ko. Kaya umikot kaagad ako para makita siya. He's already wearing his black pajama and white v-neck shirt. Han? I called and walked towards him. Hindi ko narinig ang pagsagot o kahit paglingon man lang. Gutom na nga talaga ito. Natawa ako sa sariling naisip. Umupo na ako sa tabi nito at nagsimula na ring magsandok ng kanin. Nakatatlong subo pa lang ako nang may bigla akong naalala. Nga pala Han, tumawag sa akin si nanay kanina. Nangumusta lang siya sa atin dito. Sabi ko dito. Okay, he simply said and continued eating. Saka kinamusta ka rin niya. Sabi pa nga niya kung mabuntis man ako, siya daw dapat ang unang sasabihan natin.
Natatawang pagpapatuloy ko. Tell her I'm alright. Maikling sabi nito, tumango kaagad ako. Masaya na ako sa simpleng pagsagot nito sa mga sinasabi ko. Siya nga pala, Han, tungkol dun sa sinasabi mong surprise, kailan natin sasabihin kina nanay ang pagbubuntis ko? Kung kailan gusto mo, he replied. Ngayong linggo sana. Total wala ka naman trabaho sa araw na yan. Please say yes. Well, Sunday. Dahil sa sinabi nito naramdaman ko na naman ang paglundag ng puso ko. I flashed him a smile. Umuwi ka muna sa probinsya nyo. Ngunit naglaho ka agad ang kaligayahan ko dahil sa sunod niyang sinabi. Hindi ka sasama? No, I'm busy. Parehong bumagsak ang makabilang balikat ko dahil sa sinabi nito. Akala ko ba sabay naming sasabihin sa kanila? Hindi na ako nakapagsalita pa rito dahil tumayo ka agad ito galing sa upuan na yon. At walang lingong naglakad papaalis sa hapag. Binilisan ko kaagad ang pagkain upang masundan ito sa kwarto namin. Pagkarating ko doon ay naabutan ko siyang nakaupo sa aming kama. Habang nakasandal sa headboard at nakatutok ang atensyon nito sa kanyang hawak-hawak na cellphone. Hindi ako nagsasalita. Tahimik akong naglakad papalapit dito at umupo sa kanyang tabi. Ayaw niya akong kausapin. His face tells me. Kinumutan ko ang aking sarili at sumandal na rin sa headboard. Tatawagan ko na lang si nanay para ibalita sa kanila. Pagpaparinig ko dito. Pero wala. Kahit tingnan man lang ako hindi niya nagawa. Kumilos ka agad ang ulo ko at nilingon siya. Lucas, are you even listening to me? May bahid ng pagkairita ang boses ko. Shut up! May binabasa ako. He immediately answered. Napaawang ang labi ko sa naging sagot nito. Ngunit mas lalo lang iyong bumagsak nang may makita kong isang marka na nasa leeg nito. Nagsimula na namang gumulong buong sistema ko. Itinaas ko kaagad ang kamay ko upang hawakan yon. What the heck? Is this? Stop it, Althea. I heard him complain. Pero hindi ko ito pinakinggan at patuloy lang sa paghagod sa parteng yon. Nagkakamali lang ako. Baka color pen lang ito o kaya aksidenteng nakamot niya lang. What is this, Lucas? I unconsciously asked. Nothing. Now stop doing that dahil may ginagawa pa ako dito. Inis nitong inalis ang kamay ko sa kanyang leeg at masama akong tiningnan. Shit! Sinasaktan na naman ako ng sarili kong mga iniisip. Tell me, Lucas, ano to? Nakita ko ang bahagyang pagtigil nito sa kanyang ginagawa. Ngunit ilang sandali pa ay nagpatuloy ulit. It's none of your business, Althea. Patay emosyong sagot nito. Wow, Lucas! It's that how you should answer your wife? I'm asking you, babae ba ang may gawa niyan? Now I'm shouting. Hindi ko na kayang pakalmahin ang sarili ko. I chose to shout than to cry in front of him. Althea, alam mo ba ang pinagsasabi mo? You're asking me about some obvious thing? Try to think. You've already done your 16 years of education yet you're still innocent about this? Hindi makapaniwalang sabi nito habang peking tumatawa. Fuck. Of course I am. Alam ko ang tawag at shit. Alam ko kung saan galing yan. So tama ang iniisip ko. You got that from a whore? I laughed bitterly. Tell me, Lucas. Iyon bang tumatawag sa aking babae kanina ang lecheng sumipsip dyan sa leeg mo? Naputol ako sa pagsasalita nang mabilis itong kumilos at mariing hinawakan ng kaliwang braso ko. Fuck your mouth, Althea. Tumahimik ka dahil sumasakit na talaga ang tenga ko dahil dyan sa bunganga mo. Napapitlag ako dahil sa malakas nitong sigaw. Hinawakan ko agad ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa aking kabilang braso upang patigilin siya. At huwag kang makialam sa mga ginagawa ko. I repeat, I already warned you. But you chose to be in this situation. Now fucking stop telling me what to do. You have your own life, and I have mine too. Dagdag pa nito pagkatapos ay pabagsak na binitiwan ang braso ko at humiga na patalikod sa akin. Napahugulgol na lamang ako ng iyak sa gilid. Oo, alam kong may sariling buhay kami. Pero nakakababa rin kasi sa akin bilang asawa niya ang malamang may ibang babae siya. Tama bang gawin niya yon sa ibang babae? Samantalang kasal siya at magkakaanak na? Damn! Naalimpungatan ako sa aking pagtulog nang may kung anong mabigat at mainit na bagay ang naramdaman ko sa aking bandang tiyan. Iminulat ko agad ang mga mata ko at dumiretso ka agad ang mga mata ko sa aking tiyan. Ngunit nang makita ko kung ano yun, napangiti ako. Ibinaling ko ang tingin ko sa asawa ko.
Tulog pa pala ito at napagtanto kong sobrang lapit pala ng mga mukha namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung sadyang hinawakan niya lang talaga ang tiyan ko o dahil lang sa sarap ng tulog niya kaya hindi niya napapansin. I giggled. Maya-maya pa'y nilipat ko ang paningin ko sa tiyan ko. Good morning, baby. Can you feel daddy's hand? Hawak-hawak ka niya ngayon. Ang init ng kamay niya, di ba? Ganyan ang mararamdaman mo kapag lumabas ka na. Hug ka namin ni daddy. Ngumiti ako at ibinalik ang mga mata ko sa asawa kong malalim ang pagtulog. I can already feel his warm breath touches my neck. Iniangat ko ang kamay kong nasa gilid at ipinatong yun sa kamay niyang nasa tiyan ko. I miss the days where he always does this. Tuwing umaga, ang gwapong mukha niya kaagad ang bubungad sa paggising ko. He already do love cuddling me. Minsan nga sinisita ko na siya dahil nahuhuli na siya sa trabaho niya. Unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa kanya at marahang tinampian ng halik ang kanyang labi. Sandali lamang yun ngunit pakiramdam ko'y magkalapat pa rin ang aming mga labi. Pagkatapos ng bangayan namin kagabi hindi na ako makatulog. Hindi ko kayang matulog dahil sa tuwing ipipikit kong aking mga matay nakikita kong senaryo na kinaayawan ko. Nakikita kong asawa kong may hinahalikang iba. Galit ako, oo. Sobra. Kasi kahit sa ang anggulo patingnan mali pa rin ang ginawa ng asawa ko. Pwera na lang kung magkasintahan pa lang kami at bigla siyang magloko. Pero hindi eh. Kasal na kami. Mag-asawa. He promised me that he wouldn't hurt me. He offered me this marriage because he loves me. He gave me a ring to symbolize our marriage. Pero kasi kahit anong gawin ko, bumabalik at bumabalik pa rin ako sa pagmamahal na meron ako para sa kanya. Pinangahawakan ko pa rin ang mga pangako niya sa akin, na ako lang ang tanging mamahalin niya hanggang sa pagtanda. Naputo lamang ang pag-iisip ko nang maramdaman ko ang pagkilos nito sa aking tabi. Nang tingnan ko ito'y nahuli ko siyang nakatingin sa akin na para bang nagulat sa kanyang ginawa. Lumayo ka agad ito sa akin na para bang napapaso siya. Gising na si daddy, baby. Sayang sandali mo lang mararamdaman ang kanyang kamay. Ngumiti ako rito. Gising ka na pala, Han. Maaga pa naman para sa trabaho mo. Matulog ka na muna ulit dyan. Maghahanda lang ako ng almusal natin. Medyo nagugutom na rin kasi si baby. Malambing kong wika dito. Hindi ito nagsalita at inayos lang ang paghiga. Hindi ko na ito hinintay pang sumagot sa akin. At tumayo na sa kamang hinihigaan namin. Bumaba ako galing sa kwarto namin at tahimik na tinahak ang kusina. Kumakalam na rin kasi ang tiyan ko at pakiramdam ko ay may hinahanap na naman akong gustong kainin. Naghanap ako sa fridge ng papwedeng lutuin. Puros gulay at prutas lang ang nandoon. Napanguso ako. Nauumay na ako sa mga ito. I want something new. Yung parang maalat na grilled. Natakam ako sa sariling naisip. Gusto ko ng grilled pork. Yung tipo ng sunog. Tapos isasawsaw ko sa maanghang na sauce. Napangiwi ako nang maramdaman ko ulit ang pagkalam ng sikmura ko. Baby, wala kasing karne ng baboy dito. Saka wala ding parilya na pwedeng gamitin. Kaya magtitiis muna tayo sa gulay ah. Bukas na bukas magkasama tayo ni Daddy. Bibili tayo ng maraming inihaw na karne. Linggo naman eh. Wika ako habang patuloy na hinihimas ang nangangalam kong tiyan. Paniguradong masusuka na naman ako nito mamaya. Kinuha ko ang mga gulay at iba pang pwedeng lutuin doon. Iniwan ko ang kalabasa at okra dahil pakiramdam ko ay bumabaliktad ang sikmura ko sa tuwing naaamoy ko ang mga ito. Bandang 6:00 na nang matapos ako sa paghahanda. Sakto namang kakalabas lang ng asawa ko sa aming kwarto habang abala sa pagsuot ng kanyang itim na coat. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang necktie na hawak-hawak nito. Tila ba'y nabasa niyang iniisip ko tumigil siya sa paglalakad. Marunong naman itong magtali, pero kasi hindi ganoon kaayos at kagandahan ang nagiging kalalabasan. Kaya bilang asawa nito, I'll do the job. Nakangiting sinuot ko ang kurbata nito pagkatapos mahinang pinagpagang magkabila nitong dibdib. Nahuli ko itong nakatitig sa akin. Smile, Althea. Huwag mo ipahalatang naapektuhan ka sa mga nangyari kahapon. Smile like you don't remember anything. He didn't mean all those things he said. Forget about that, Heike. Baka hindi niya yun ginusto. He loves you, Althea. Kumain ka na. Nakahanda na ang ulam. Wika ko dito tumalikod na sa kanya. Nauna na akong maglakad patungo sa hapagkainan. Pagkarating ko doon ay pinaupo ko na siya. Bago pa man ako umupo ay pinaglagyan ko pa ito ng ulam sa kanyang plato. Kung pwedeng halang nasubuan siya ay ginawa ko na. Althea, umupo ka na. May kamay ako. I can do it all by myself.
Huwag mong pagurin ang sarili mo, baka mapano pang anak ko. Sambit nito. Ayaw niya akong mapagod kasi nag-aalala siya sa anak namin. I understand him. Tumango ako dito at umupo na sa katabi nitong upuan. Napatitig ako sa mga ulam na niluto ko. Wala naman akong problema sa mga yon. Pero parang may nagpupumigil kasi talaga sa akin kumain na talagang hinahanap-hanap kong inihaw na karne ng baboy. Hindi naman ako ganito noong unang buwan ko pa lang sa pagbubuntis. Naging mapili ako sa pagkain pero hindi naman ganito na para bang pinandidirihan ko ng ulam sa harap ko.